Ngayon po, hingi na natin ang opinyon ng ating mga kagalang-galang na trio tagapayo. Unahin natin si Attorney Lorna Capunan. Ano pong masasabi ninyo sa issue natin today, Attorney? Maraming salamat, Mama Carl. Alam mo, ang ingay, hindi lang yung ingay sa yung naririnig natin na kasi sabi nyo nga laseng, nag-iingay. Pero yung problema na yan, yung unang problema kung bakit nandito kayo sa face-to-face, dahil sa ingay na yan, di ba? Kasi, yero lang, ang paghiwalay ng isang pamilya sa isang pamilya, tuhog-tuhog na kayo doon. Bago sinabi ni Dr. Love na maghiwalay, yun talagang advice ko. Na kung ganyan ang kasama mo sa buhay, na hindi naman nagdadagdag sa kaligayahan mo, at siya pang nagbibigay ng problema mo, maghiwalay na kayo. At congratulations, Charmaine. Hindi naman kailangan ng nating mga babae, ang mga lalaki, para ikumpleto ang buhay natin. Okay? You can be independent by yourself, lalo na meron kang anak. So, congratulations at iniwanan mo na siya. Ngayon, ang problema mo na lang sarili mo kasi kung mag-isa kang umiinom at nag-iingay ka pa, talagang may problema ka na. At si Dr. Camille na ang mag-a-address nun. Ngayon, yung noise pollution na yan, kung tinuloy-tuloy nila yan, meron kayong tinatawag na right to privacy. Miski doon lang tayo sa maliit na kubo o sa maliit sa squatter area tayo, bahay pa rin yan. Hindi lang bahay yan. Home. Iba yung house, iba yung home, no? Yung house, yun yung struktura. Yung home, may pamilya kayo. So, kailangan na peace and quiet. Pag uwi ninyo, peaceful kayo, nakakatulog kayo. Hindi nangyari yon nung nandun pa yung kasama niya. Ngayon, ano yung standard ng tinatawag na noise pollution? Ang sabi sa batas, ang standard nun 50 feet. 50 feet. Pag naririnig ka, karaoke, kunyari karaoke ka, simple ka lang, no? Kagaya ni Dr. Love, pag kumanta yan, simple lang. Hindi naman naririnig 50 feet away. Yun ang standard ng batas. 50 feet away, pag naririnig ka na, noise pollution na yon. So, klarong-klaro ang batas. Wala na sigurong problema ngayon, ano, Charmaine? Huwag ka nang maglaseng, huwag ka nang iminom. Meron naman mas matinding tinatawag na noise pollution. Sa palagay ko, yun ang mas problema niyong lahat. Yung nanggagaling sa bunganga niyo, na nagsisira kayo ng reputasyon ng iba, mas matindi yun. Ang tawag doon, oral defamation. Kasi naninira kayo ng reputasyon ng iba na wala naman kayong dapat, hindi naman dapat kayo sumausaw sa buhay ng may buhay. Lalo na kung nakakasira kayo ng reputation at saka ng privacy. Maraming salamat, Attorney Lorna Capunan. Ngayon naman, kausapin natin si Dr. Camille. Thank you, Mama Carl. Okay. Una-una, siguro pwede nating i-define dito ano ba yung mga klase ng mga ingay na nadidinig natin dito. Yung sinasabing pag nahampas yung yero o kaya yung mga pagbasag ng pinggan na yan, ang tawag doon technical noise. Yung namang tinatawag na pagkakataon na nadidinig ay hindi kayo nakikita nyo at nadidinig nyo pero mali yung interpretasyon nyo, ang tawag doon physiological noise. Ang nakakalungkot dito, kung merong tayong tinatawag na psychological noise. Ano yung psychological noise? Wala kayong, yung kausap nyo, wala kayong nadidinig, pero siya may nadidinig, kaya hindi nakikinig sa inyo. Diba? Kaya ang hirap pag tinanong ni Mama Carla, anong opinion mo dito? Tapos hindi siya ewan ko, parang ganun lang. Kasi walang concentration dahil masyadong maraming pumapasok sa loob ng isip niya. Kaya pag nagsasalita, parang walang akala niya, gulong-gulo talaga yung utak niya. So, meron talagang tinatawag na psychological noise. Pero mas mahirap siguro yung mga tinatawag nating ingay na nagtitrigger na parang
malaloka tayo sa sobrang ingay na nadidinig natin. Meron kasing iba na nagtitrigger talaga ng mga sabihin na natin nakakabwisit, katulad ng halimbawa kung talagang palahaw ng iyak o kaya naman yung sigawan na matindi. Ang tawag dito ay misophonia. Misophonia is a kind of possibility na magkakaroon kayo ng ganitong klaseng disorder na pag nakakadinig kayo ng ganitong klaseng tunog or ingay, feeling nyo mababaliw kayo sa sobrang ingay na yon. Sana hindi tayo umabot sa ganung punto kasi may mga pagkakataon na nag-e-elevate ang ating anxiety, yung ating stress, tapos pwede tayong ma-depress. Kaya umaabot tayo sa punto na ang pamamaraan para mawala yung ganitong klaseng stressor ay umiinom tayo, which is wrong. Kasi dapat naman lahat ng problema may solusyon eh. Hindi kinakailangan ang iisipin natin magdagdag pa tayo ng problema sa ating buhay. So siguro mas maigit pagdating dito, isipin nyo, bakit kinakailangan pag tayo ay iinom, i-regulate natin at talagang kailangan hindi yung sobra-sobra. Pangalawa, siguro intindihin mo maigi, Charmaine, sinabi mo na tumigil, na wala na yung kinakasama mo, tapos hindi na kayo naglalasing na dalawa. Pero, tumatagay ka pa rin sa iba. So, ibig sabihin, nandun pa rin yung pag-inom, which is hindi maganda. Kasi nga, baka mamaya talagang meron tayong tinatawag na alcoholic intoxication wherein may pagkakataon na nakalimutan natin na itong gabi na to, ganito pala yung ginawa natin, nag-chismis-chismis tayo, tapos sasabihin natin, wala akong matandaan, hindi ko yan ginawa. Pero actually, nangyari yon. So, bits and pieces lang. So, sana, kung gusto mo maging maayos ang buhay mo, iwasan natin ang pag-inom. At sa mga ating kaila Marchie at saka siguro mas maigi na ang gawin natin, gawan tayo ng paraan na yung matuto tayo pare-parehas lahat ng boses natin modulated dahil mahirap na masira ang ating eardrums kasi ang unang masisira dyan ang balanse at importante ang balanse sa paglalakad, sa construction at sa balanse ng buhay. Yun lang po. Ayan. May pahabol si Dr. Love. Meron po. Tinitingnan natin kasi dito, Charmaine, at saka yung mga kasama natin. Ang problema natin dito yung alak, ang bunga ng alak. At karamihan sa mga nakakausap namin dito, alak talaga problema. Di ko alam kung paano makokontrol. Pero hindi natin kailangang maging malasing kung iinom tayo ng alak. If we enjoy the wine, yung mga ibang nakikita natin, kakain ng hapunan, may wine. Pero hindi nalalasing. Kasi alam nila yung limit. Sa Bible, may sinasabi yung Panginoon, hindi masama na may pumasok na marumi sa ating bibig. Ang masama, yung lumalabas na marumi sa ating bibig. Ito ang nagdudulot ng away at pagkakahiwa-hiwalay, no? So, pag-aralan natin ano yung lumalabas sa bibig natin. Pag masama ang lumalabas sa bibig, hindi na po bibig ang tawag dyan. Ang tawag dyan, bunganga, no? Yung bibig, may kagalang-galang na tawag yun no? Pag masama nang lumalabas sa bibig dahil punong-puno na ng galit sa puso. Either galit sa sarili mo, galit sa mga tao na kapaligid sa'yo, galit sa mga nangyayari sa kapaligiran mo, lahat yan hindi mo makokontrol. Pag may galit ka sa puso mo, lalabas yan sa bibig, lalabas sa mata mo, lalabas sa hininga mo, lalabas sa kilos mo. Kaya wala kang kakwenta-kwentang taong pakisamahan pag punong-puno ng galit ang puso mo. Paano mapapalitan yan? Tingnan natin ang positibong bagay sa kapaligiran natin. Be at peace. Matuto tayong manalangin sa Panginoon para magabayan tayo sa pang-araw-araw na kilos natin. Hindi lang yung kapangitan ng nakikita natin. Let's put back God in our hearts. Balik natin ang Diyos sa buhay natin para mas tahimik tayo at mapayapa. Palakpak na lang ang maibibigay ko dahil ang ganda na po yun, Dr. Love. Maraming salamat, Dr. Love.